Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si you at of course yung parents mo na nanonood dito sa ating Daily Devotion, and happy birthday po kay Ate Leslie. Hello po sa inyo. Natuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa cultivating a thankful heart. I hope dito sa series natin na ito, isang linggo lang naman po bawat series natin. No? I hope sa mga devotions natin itong mga nakarang araw, yung puso natin mas lalo nating nako-cultivate, namomold natin, no, by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, na nagiging mas lalo tayong mapagpasalamat sa Diyos. Mas lalo tayong nagiging aware sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay at lahat ng mga bagay na napapagpasalamat natin sa Panginoon. Kahit yung katotohanan lang na tayo ay may hininga pa, may buhay pa, at tayo pa ay malakas pa, nakapaglakad pa, meron pa tayong misyon, may gagawin pa tayo dito sa mundo. Antayin natin pagpapasalamat sa Panginoon, even the usual things. Now, yung talata pong pag-aaralan natin magmumula po sa Ephesians chapter 5 verse 20. Sabi po rito, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Now, gusto ko pong emphasize dito yung salitang giving thanks always. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Now, pag binabasa natin yung Bible, especially sa mga sulat ni Apostol Pablo, para bang gusto ni Apostol Pablo, gusto ng Diyos sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Pablo, na ma-form sa atin yung habit na lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Yung thankful tayo, yung puso natin punong-puno ng gratitude, ng pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Diyos. Now, ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga, what are the benefits of being thankful? Bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, ano ba yung benepisyo sa atin ito pag lagi tayong thankful, lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon? Of course, na-fulfill natin yung ating purpose, which is to glorify God, na naluluwalhati natin yung Diyos. That's the main thing. Now, bukod po doon, let me mention 3 things. Number 1 po, thankfulness helps spiritual alignment. Yung pagiging mapagpasalamat, ito po ay nakakatulong sa atin upang maging align. Ano ibig sabihin ng align? Alam niyo po yung mga bata, mga tinuturuan natin ng align ganyan, align. Pag sinabi nating align, yung daliri ng bata tsaka daliri ng nanay, kailangan magtugma. Okay, that's alignment. Na pag sinabi nating spiritual alignment, ito yung tayo, mga Kristiyano, yung kalooban natin tsaka yung kalooban ng Diyos nagtutugma. Yung gusto ng Diyos tsaka yung gusto natin nagtutugma. Yung paglagong spiritual natin, nakagustuhan ng Diyos, at yung desire ng Diyos na tayo mas lalo mapalapit sa Kanya, nagtutugma. So, thankfulness helps spiritual alignment. Now, pag tinignan niyo po itong Ephesians chapter 5, start natin sa verse 15. Tingnan niyo po, sunod-sunod yan Tingnan niyo yung mga utos rito. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Sa verse 17, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alignment yun, spiritual alignment. Unawain mo kung anong kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Pag natuklasan mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay, sundin mo, puntahan mo kung saan ka dinadala ng ating Panginoon. And verse 18 sabi dito, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So tayo daw po ay dapat mapuspos ng Espiritu Santo. Bakit po? Kasi kung walang Espiritu Santo, ang masusunod sa atin, laman. Kung saan ka dali ng laman mo. Pag nagutom ka, di ba? Yung laman mo, dadaling ka sa pagkain. Kain ka na marami dyan. At times, or more often than not, yung laman, dinadala tayo sa kasalanan. Yung mga makamundong pagnanasa, laman. Punta ka sa hindi mo asawa, Uwi ka sa bahay mo, napunta ka sa ibang bahay. Tawag ng laman yon, yung laman na nasusunod sa atin. So, sabi dito, mapuspos kayo ng Espiritu upang ang Espiritu ng Diyos ang masunod sa atin. Ano po yan? Spiritual alignment.
And then verse 20, sabi dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama. Spiritual alignment po yan. Bakit po? Kasi pag tayo laging nananalangin, tumatawag ka sa Diyos, lagi ka nagpapasalamat sa Diyos, mas aware ka sa presensya ng Diyos, mas aware ka sa pagkilos ng Diyos, mas gusto mong ginagawa yung kalooban ng Diyos, mas lalo kang nagiging aware kung saan ka dinadala ng Diyos, and then you keep following God, nagiging align ka with the Lord. Nagsisimula po yan sa pagiging mapagpasalamat. You know, umaga pa lang nagpapasalamat ka na sa Diyos, hindi ka ba ma-align nun sa ating Diyos? Now, number 2 po. Thankfulness fosters peace of mind, contentment, and joyful living. Kapag ikaw isang tao kang mapagpasalamat, nagkakaroon ka rin ng peace of mind. Isipin niyo po, yung taong hindi mapagpasalamat, yung laging may kulang sa buhay niya, wala ring peace of mind. Ang dami mang hinahanap, binigay na ng Lord ang lahat ng kanyang pangailangan. Ewan ko ba kung bakit yung kulang pa ang hinahanap, no? Walang peace of mind, walang contentment, walang joyful living, walang kaligayahan sa buhay. Pero pag ikaw thankful ka, meron kang peace of mind. Na, Lord, salamat po. Pinagkaloob niyo po sa akin yung pangangailangan ko ngayong araw. Yung bukas, hindi ko alam kung saan kukunin. Yung next year, hindi ko alam kung saan mapupunta after my retirement. Yun ang mga plans natin. Oh Lord, yung tuition fee ng anak ko, hindi ko alam kung saan ko kukunin. Yung mga bayarin ko, hindi ko saan kukunin. Pero I'm thankful for what I have today. No? Pag thankful ka sa Panginoon, meron kang peace of mind. Alam mo na yung Diyos na nagkaloob sa iyo ngayon, siyang patuloy na magkakaloob sa iyo ng pangailangan mo in the future. May peace of mind ka, meron kang contentment, kontento ka sa buhay. Kasi the fact na nagpapasalamat ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng kakontentuhan. At the fact na nagpapasalamat ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng kaligayahan, kasiyahan. So thankfulness fosters peace of mind, contentment, and joyful living. Pangatlo po, thankfulness encourages generosity. Kapag ikaw napaka mapagpasalamat mo sa Panginoon, lahat na lang pinagpapasalamat mo sa Panginoon, no? Ultimo, hininga mo, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Ultimo yung the fact na nagising ka, sarap-sarap na gising, Lord, thank you. Nakita mo yung anak mo natutulog, Lord, thank you. Binigay niyo po sa akin yung anak ko na yan. Pagtingin mo sa asawa mo, nabugnot ka na bigla. Hindi. Naging thankful ka na naman, Lord, thank you, may asawa ko. Mabait asawa ko. So, kapag ikaw lagi kang thankful, nakikita mo lahat ng blessings ng Diyos sa buhay mo eh. At nakikita mo na pupuno ka ng blessing, pagpapala ng Diyos. At kapag punong-puno ka ng blessing ng Diyos, ang tendency mo, magbigay. Maging generous din sa iba. Tumanggap ka ng biyaya sa Panginoon, nagiging biyaya ka sa ibang tao. Tumanggap ka ng pagpapala sa Panginoon, nagiging pagpapala ka sa ibang tao. Tumanggap ka ng financial blessing sa Panginoon, nagiging financial blessing ka din sa ibang tao. Nagiging daluyan ka ng pagpapala ng Diyos. At ikaw nagiging thankful ka sa Panginoon, yung napagpala sa pamamagitan ng iyong buhay, nagiging thankful din sa Panginoon. Ang lahat ng ito nauuwi saan? Sa pagpupurit, pagpapasalamat sa Diyos. At yun naman yung purpose ng lahat ng ginagawa natin sa mundo. No? Mauwi lahat sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Thankfulness encourages generosity. Kaya nga mga kapatid, no, gawin nating habit yung lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Makikita natin sobrang pinagpala pala tayo ng Diyos sa maraming kaparaanan na minsan hindi natin napapansin. Pero pag naging habit natin yung mapagpasalamat sa Panginoon, mas napapansin natin yung blessings ng Diyos na usually hindi na natin nakikita. At yon, nagiging generous din tayo sa iba. Mas nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. So, ilan lang po ito sa mga benefits ng pagiging mapagpasalamat. Na ito po yung application natin. Number 1, be sensitive to the Spirit and to the will of God. Mas lalo po tayong maging sensitibo. Kagaya po sa sinabi sa mga naunang talata, no? Verse 20 yung itinatalakay natin. Sabi dito sa verse 18, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, pagpuspos ka ng Espiritu, nag-uumapaw sa yung Espiritu ng Diyos, talagang ramdam na ramdam mo, nagiging sensitive ka rin, no? Sa pagkilos ng Santong Espiritu, mas nagiging sensitive ka rin sa
kalooban ng Diyos sa ating buhay. Now, hindi po enough na maging sensitive. Pag sinabi ko pong sensitive, kasama na po dyan yung pagsunod. So, be sensitive to the Spirit and to the will of God. So, pag natutuklasan mo kung saan ka nililid ng Santong Espiritu, punta ka lang ron. Diretso ka lang doon. For sure, dadaling ka sa isang sitwasyon ng banal na Espiritu, ng kalooban ng Panginoon. Dadaling ka sa isang sitwasyon na mapupuspos ka na naman ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi po, ang Diyos gustong-gusto niya talaga pagpalain yung kanyang mga anak eh. Bakit? Saan mauuwi ang lahat ng ito? Sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag naging sensitibo ka sa Espiritu Santo, ililid ka niyan sa isang lugar kung saan mapupuno ka na naman ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi mas may experience mo yung biyaya ng Diyos sa iyong buhay. So, be sensitive to the Spirit and to the will of God. Number 2 po, enjoy and be content with the provision of God. Kung ano ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos right now, huwag mo nang hanapin yung kulang. Of course, panalangin mo. Pero huwag ka nang maghangad pa ng mga bagay na kulang. Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, ipagpasalamat mo. Enjoyin mo. Binigyan ka na ng Diyos ng 100 pesos for today. Enjoy your 100 pesos. Lord, kulang na kulang to. Enjoy your 100 pesos. Kung yan ang binigay sa iyo ng Panginoon, maging kontento ka kung anong pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing maging tamad, wag magsumikap. Ang sinasabi ko lang, kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, pagpasalamat mo, enjoyin mo, be thankful. Makontento tayo sa provision ng Panginoon. So ito po ay habit na dapat na-form sa atin. Ultimo maliliit na bagay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Siyempre yung Diyos tuwan-tuwa, no? Kahit ikaw ba naman tumulong ka sa kapwa mo, pag tuwan-tuwa yung tinulungan mo, masaya ka rin eh. Next time, mas gusto mo pang bigyan palalo, di ba? And I think ganun din sa Diyos eh. Kapag ikaw hindi ka thankful, yung pinagpala ka ng Diyos, tapos wala kang pakialam sa Diyos, I don't think God would be happy to bless you even more, di ba? So, enjoy and be content with the provision of God. And number 3 po, thank God for the opportunity to give. Mga kapatid, tayo po ay pinagpapala ng Diyos, hindi para maging imbaka ng pagpapala. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos upang maging daluyan ang pagpapala. Kaya po, maganda rin na ipagpasalamat natin sa Panginoon, hindi lang yung mga oportunidad na tayo tumatanggap. Okay po? Hindi natin, magpasalamat tayo of course sa mga oportunidad na tumatanggap tayo. Pero mas lalo tayong magpasalamat kapag meron tayong mga oportunidad na nakakapagbigay tayo. Bakit? Yun ang katunayan kasi na tayo tumanggap na sa Diyos. Na tayo tumanggap na ng pagpapala sa Diyos. The fact na ikaw na yung nagbibigay, yan ang katibayan na pinagpala ka na ng Diyos. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong kayang ibigay unless bigyan tayo ng Diyos. Kaya pag ikaw na yung nandun sa status na ikaw na yung nagbibigay, yun yung katunayan, blessed ka na ng Panginoon. And you're doing the right thing when you are becoming a blessing to other people. So thank God for the opportunity to give. Now, para po sa ating discussion, why should we aspire to thank God by giving and not just by receiving? Bakit dapat maging aspiration natin? Ito yung hangarin natin na magpasalamat tayo sa Diyos kasi nagbibigay tayo. Hindi lang nagpapasalamat sa Diyos kasi tumatanggap tayo. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, I ask that you make me sensitive to the work of the Spirit. Pag-pray natin to, na maging sensitibo tayo. Kasi for sure, dadalhin tayo ng Santong Espiritu sa isang sitwasyon na kung saan mas lalo tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi kalooban ng Diyos yung natatamasa natin. Yung nangyayari sa buhay natin. Sasama talaga natin to sa panalangin right after this. Father, I ask that you make me sensitive to the work of the Spirit. I want to know and follow your will. Lord, help me to be content and happy with whatever you provide for me.
I humbly ask you, Lord, to bless me even more. I desire to be a giver and not just a receiver. Thank you for all the opportunities to give. Lord, I ask to receive more so that I can give more for your glory and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At ako po ay nagpapasalamat sa ating katuwang sa devotion natin na ito, si Brother Norberto B. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po tayong natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your loved ones, to your friends, and to the people around you. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.